Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakahanda ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng Super Typhoon Uwan. Ipinagutos ng Pangulo ang deployment ng mga first responders sa mga tukoy na lugar na unang makararanas ng hagupit ng bagyong Uwan. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan para sa inaasahang Super Typhoon Uwan. Nagpadala na rin ang Pangulo ng mga first responders sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon. Si Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinigurado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga Pilipino kaugnay ng paparating na Super Typhoon Uwan. Magbabalita si Alvin Baltazar. Patuloy na nakabantay ang pamahalaan na mapapalapit sa Hilagang Luzon, ang bagyong Uwan. Ito ang tinayak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang naka-full alert na niya ang lahat ng ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga tatamaan ng kalamidad. Sinabi ng Pangulo na nakapag-deploy na ang DOTR at LTFRB ng mga bus at truck para sa evacuation habang ang DSWD, DPWH, AFP at Coast Guard ay may mga nakahanda ng mga sasakyang pang-rescue, lifeboats at relief goods sa mga lugar na maaaring tamaan ng bagyo. Dagdag ng Pangulo na suspendido ang toll fees para sa mga emergency convoy at responders at may inilaan ng mga espesyal na lane upang mas mabilis na makarating sa mga high-risk areas. Ayon pa sa Pangulo ay binuksan na din ang ilang mall at gusali ng kanilang mga parking areas para magamit ng mga residente sa mga lugar na madalas bahain habang magpapatuloy ang mga preemptive evacuation upang mailikas sa mga residente sa mga high-risk areas bago pa man tumama ang bagyo bukas. Panawagan ng Pangulo manatiling mahinahon at sumunod sa mga abiso ng LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, pararaanin muna po natin ang ating panayam, no? Kasi makikibalita tayo na ayon sa Pag-asa, posible daw pong mag-landfall ang Super Typhoon. Super Typhoon na ngayon, no? Nag-upgrade na si Bagyong Uwan. Dito po sa Aurora, kaya alamin po natin ang paghahanda ng ating lalawigan ng Aurora. Live po natin kasama via phone patch si Governor Isidro Sid Galban, ang governor po ng lalawigan ng Aurora. Magandang araw po sa inyo, Governor. Magandang araw naman.
Maraming salamat po sa pagpapaulak sa aming programa. Sir, kukumustahin ko lang po ang panahon ngayon dyan sa Aurora. Gayong papalapit na raw po ang Super Typhoon Uwan sa lugar. Yeah, actually, sa kasalukuyan ay deklarado na ang signal number 5 sa lalawigan ng Aurora, in particular dito sa bayan ng Baler at San Luis. Okay. And sir, meron na po ba tayong mga paghahandang ginagawa? Like sa evacuation center, meron na po ba tayong preemptive evacuation? Yeah, actually, we did ahead of time. Ginawa namin ito last Friday pa. Lahat ng ating mga kailangan na pulungin ay napulong na natin at lahat ng ating mga prepositioning ng ating mga relief goods at ang ating mga heavy equipments for the rescue ay in place na. Okay. Meron po ba tayong datos kung ilan po ang ating mga nasa evacuation centers currently, Governor Galban? Sa ngayon ay hindi pa naman nag-start ang evacuation kasi hindi pa naman talaga nararamdaman yung lakas ng bagyo, although deklarado na signal number 5 na, pero lahat ay nakaantabay at nakaredy naman ang lahat ng evacuation center natin. Okay. At naabisuhan na rin yung ating mga kababayan na nakatira sa mga katabing ilog at karagatan. At nandun din naka-standby ang ating mga PNP, ang ating mga rescue personnel para at any time they are starting to evacuate those people that will be affected. Okay, ayun. So PNP and rescue operations naka-standby na rin. Kasama rin po ang ating medical team from the provincial health. Yes, kasama po ang ating mga medical team at ang ating pong lahat ng mga pampublikong hospital ay naka-ready na. Niready na rin po natin ang ating mga medical kits. Okay. At tumutulong din po sa atin ang ating mga Coast Guards. Okay. Ayan. Speaking of, so as of right now, siguro hindi na tayo nagpapaano sa ating mga coastal areas, no? Suspendida na po lahat ng ating mga aktibidades na may kinalaman po sa mga ilog at karagatan. Pati po ang ating turismo ay wala na pong kailangan na gawin. Sabi niyo po kanina, as of right now, wala pa masyadong na bibigay tayong datos para sa mga evacuees dahil hindi pa masyadong ramdam. Ibig sabihin po ba niyan, hindi pa masyadong umuulan? Okay naman po ba yung ating electricity, yung telecommunications, signals? Okay pa naman po ang ating communication signal at pati ang ating electricity ay hindi pa naman po nagba-brown out. At ang pagdating naman po ng bagyo ay ulan ay pabugso-bugso pa lamang. Although lahat po ay siyempre anticipated na po natin kasi ang alam ko po ay pagdating po ng mga alas 5 ng hapon ay dun po ang dagsa ng lakas ng ulan. Ayun, oo nga kasi mamayang gabi raw, no? At talaga pinaghahandaan natin na Governor Galban, sige, ang kukumustahin namin kayo sa mga susunod na araw, no? Para malaman natin. Pero in the meantime, sige, ano po ang inyong panawagan sa inyong mga constituents o final message po sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Ako po ay muling nananawagan sa ating mga minamahal na kababayan dito sa lalawigan ng Aurora na sana po ay sundin natin ang ating po mga ibinibigay sa inyong mga pagbibigay ng babala na sana po ay lahat po ay sumunod sa mga ibinibigay nating babala para hindi na po lumala ang sitwasyon natin para po maiwasan po natin ang mga casualties. Ayun. Maraming salamat po, Governor Galban, sa inyo pong oras at sana'y manatili po kayong ligtas. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Yan po si Governor Isidro Cid Galban, ang governor po ng lalawigan ng Aurora para sa update po ng paghahanda nila dito sa Super Typhoon Uwan. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito naman tayo sa update pa rin ng paghahanda sa Super Typhoon Uwan.
Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na tiyaking may nakahandang medicine kit na sapat para sa 3 araw kasabay ng inaasahang pananalasa ng Typhoon Uwan. Ayon sa DOST, pag-asa posibleng maglandfall ang bagyo sa katimugang bahagi ng Isabela o sa hilagang bahagi ng Aurora mamayang gabi o madaling araw ng Lunes. Nasa typhoon category na ito at inaasahang lalakas na lumakas na bilang super typhoon. Sa ganitong panahon, babala ng DOH tumataas ang insidente ng mga karaniwang karamdaman gaya ng lagnat, sipon at ubo, kaya mahalagang may agarang lunas sa bawat tahanan. Pinapaalalahanan din ng DOH ang publiko na siguraduhing hindi expired o sira ang mga gamot at ilagay ang mga ito sa matibay at hindi nababasang lalagyan bilang bahagi ng emergency go bag. Mensahe ng DOH, ang maagang paghahanda ay susi sa kaligtasan. Sa gitna ng bagyo, siguraduhin hindi lang pagkain at tubig ang handa kundi pati kalusugan ng pamilya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagpapakawala ng tubig sa 3 dam sa Luzon, tuloy-tuloy na. May report si Ray Ferrer. Tuloy-tuloy na ang pagpapakawala ng tubig ng 3 dam sa Luzon bago pa makaapekto si Bagyong Uwan. Sa ulat ng Pag-asa, kabilang sa mga dam na ito ang Angat at Ipo Dam sa Bulacan, ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet at Magat Dam sa boundary ng Ifugao at Isabela. Tig-3 gate ang binuksan sa Angat at Ipo Dams at nagdi-discharge ng tubig ng 449 cubic meters at 354.10 CMS. Samantala, tig-1 gate naman ang binuksan sa Buklaw at Binga Dam na nagpapakawala ng 55.15 CMS at 47.45 CMS. Itinodo din ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam kung saan binuksan ang 2 gate nito na may opening na 4 na metro ang taas. Mula pa kahapon, nagbabawas na ng tubig ang Magat Dam mula sa 668.44 CMS ay itinaas na ngayon sa 1,058.39 CMS. Sabi pa ng Pag-asa, asahan ng magdadala ng malakas na ulan ang Bagyong Uwan sa pagdaan nito sa ilang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Normal pa ang operasyon ng lahat ng transmission line facilities sa mga lalawigang nakararanas ng hagupit ng Bagyong Uwan. Sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, may mga nakalatag na silang paghahanda upang maibsan ang epekto ng bagyo. Nananatiling activated ang kanilang Overall Command Center o OCMC habang patuloy na minomonitor ang pagdaan ng naturang bagyo. Tiniyak ng NGCP na may sapat silang communications equipment, hardware materials at mga supply na kakailanganin sa pagkumpuni ng mga masisirang pasilidad. Nakaposisyon na rin ang mga line crews sa mga strategic area para sa agarang restoration works. Samantala, nanumbalik na ang power transmission operations sa Visayas na naapektuhan ng Bagyong Tino. Nakumpuni na ang huling linya na nasira, ang Maasin San Isidro 69 kV transmission line at normal na ang transmission services sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Tino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Speaker nanawagan na maging handa sa paparating na Super Typhoon Uwan. Ang ulat mula kay Kathleen Forbes. Nanawagan si House Speaker Faustino D. III sa publiko na maging handa at magkaisa habang papalapit ang severe tropical storm Uwan na inaasahang tatama sa Hilaga at gitnang Luzon sa mga susunod na araw. Ayon kay D. batay sa ulat ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang Bagyong Uwan bilang signal number 5 na maaaring magdulot ng matinding pinsala, pagkawala ng kuryente at pagkaantala ng mga pangunahing serbisyo. Git ng Speaker, mahalagang isaalang-alang ng lahat ang worst case scenario upang makapaghanda na maaga. Payo pa niya sa publiko maghanda, makinig at sumunod
pagsunod sa mga abiso ng mga otoridad. Kasabay nito nanawagan si D ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng national agencies, lokal na pamahalaan at mga barangay sa Northern at Central Luzon, kabilang ang Isabela upang matiyak ang maagap at epektibong pagtugon bago, habang at pagkatapos ng pananalasa ng bagyo. Hinikayat din niya ang mga mambabatas na makipag-ugnayan sa kanilang mga distrito upang masiguro ang sapat na impormasyon at tulong para sa mga maapektuhang mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy na ang preemptive evacuation na isinasagawa sa iba't ibang lugar sa Calabarzon dahil kay Bagyong Uwan. Sa ulat ng Office of Civil Defense o OCD, nasa 6,417 pamilya o 21,285 individual ang nailikas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRIMC Calabarzon sa 50 na local government units sa rehiyon. Isinasagawa ang preemptive evacuation sa mga bayan ng Mauban, Perez, Real at Tangkawayan sa Quezon, Mendez, Tanza at Ternate sa Cavite, Agoncillo at Calatagan sa Batangas, Angonos sa Rizal at Cabuyao sa Laguna. Sinisiguro ng OCD ang kaligtasan ng mga residente lalo na sa high-risk areas na maaaring maapektuhan ng baha, storm surge at pagguho ng lupa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Coast Guard full alert na para sa pagtugon sa Bagyong Uwan. Detalye mula kay EJ Lazaro. Naka-full alert status na ang Philippine Coast Guard o PCG bilang paghahanda sa posibleng epekto ng super bagyong Uwan. Ayon sa PCG, nakahanda na ang kanilang mga tauhan at kagamitan upang tumugon sa anumang emergency maaaring idulot ng bagyo, lalo na sa mga lugar na malapit sa karagatan at mga baybaying posibleng direktang tabaan ng sama ng panahon. Patuloy din ang mahigpit na pagbabantay sa mga pantalan at paglalayag upang maiwasan ang anumang insidente habang nananatiling masama ang lagay ng panahon. Nanawagan ng PCG sa publiko na maging mapagmatsyag at agad maipag-ugnayan sa kanilang command center para sa agarang tulong sa pamamagitan ng mga numerong 0966-217-9610 at 0977-792-8382. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kasabay ng pagpasok ng Bagyong Uwan o Phuong Wong sa Philippine Area of Responsibility o PAR, naganunsyo ang ilang malalaking shopping malls sa Metro Manila at karatig lugar na magbibigay sila ng libreng overnight parking at tulong. Nag-aalok ang mga sumusunod na mall group ng iba't ibang serbisyo upang matulungan ang publiko, lalo na ang mga sasakyang nanganganib maabutan ng baha. Mega World Lifestyle Malls nag-aalok ng libreng overnight parking simula Sabado hanggang Lunes. Kasama rin dito ang libreng charging stations, lounges at restrooms sa kanilang mga piling sangay tulad ng Uptown Bonifacio, Venice Grand Canal, Eastwood City at iba pa. Sa SM Supermalls naman i-waive ang overnight parking fees sa November 8 hanggang November 9 sa mga malls sa Metro Manila, North Luzon, Central at South Luzon para sa mga sasakyang nanganganib sa pagbaha. Ang Robinsons Malls naman nagbibigay ng libreng overnight parking, Wi-Fi at charging stations simula November 8 sa malls na NCR at Luzon kabilang ang Galleria, Manila, Metro East at iba pa. Ang Walter Mart Malls magbubukas din ang kanilang mga pinto para sa pagbibigay ng libreng charging stations, Wi-Fi at overnight parking simula November 8 hanggang November 10 kasabay ng kainan. Iba pang malls nag-aalok din ng libreng overnight parking at temporary shelter ang Estancia Mall sa Pasig, Green Hills Mall, Vista Mall, Kawit para sa mga na-stranded. At hinihikayat ang lahat na samantalahin ang mga serbisyong ito at manatiling handa at ligtas sa harap ng bagyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, mahalaga ang maagap na abiso pagdating sa paghahanda sa kalamidad. Ito ang isa sa best practices ng Pilipinas sa pagtugon sa panganib na dulot ng mga sakuna, ani Professor Juan Pulhin, Founding Director ng University of the Philippines Los Baños Interdisciplinary Studies Center for Integrated Natural Resources and Environment Management o UPLB INREM. In terms of early warning ay nag-improve tayo significantly kasi bagamat yung iba sa atin nagagalit minsan hindi naman tumama ang bagyo and so on. That requires psychological preparedness but also yung actual preparedness. So napakalaga po nung early warning system natin, ano? Tony Pulhin, dito makikita ang papel ng siyensya sa pagpapasya at pagsasagawa ng mga hakbang. Sinabi ni Pulhin na mainam ang pagkakaroon ng integrasyon sa paghahanda. Halimbawa nito anya ang ridge to reef approach, ibig sabihin kinakailangang ikonsidera ang mga ginagawa sa kabundukan dahil nakakapekto ito sa mga kapatagan, urban area at coastal area. Para sa pangmatagalang solusyon, ani Pulhin, ecosystem-based resilience ang kanyang rekomendasyon. Dito tinututukan ang konserbasyon at rehabilitasyon ng kapaligiran at kalikasan. Pahayag nito kung matututunan nating ingatan ang kalikasan, ito rin ang pinakamalakas na kasangga sa ulan, hangin at baha. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mataas na exposure at vulnerability sa kalamidad ang dahilan ng pagiging numero 1 ng Pilipinas sa 2025 World Risk Index. Ito ang paliwanag ni Professor Juan Pulhin, Founding Director ng UPLB INREM. Sa panayam sa programang Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi nitong wala na maaaring gawin sa exposure dahil lokasyon ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Ngunit binigyan din ito na kayang-kaya ng bansa na palakasin ang kakayahan nitong tumugon sa kalamidad. Ang magagawa natin ay yung sa tinatawag nating pahinain o palakasin, pababain yung ating vulnerability. Ang opposite naman nun, papalakasin natin yung kapabilidad natin na mag-respond dito sa mga napipintong kalamidad. Tid na nilikha noong 2011 ng United Nations Institute for Environment and Human Security ang World Risk Index. Layunin nitong ianalisa at pag-ugnayin ang panganib ng komunidad sa kalamidad at kapabilidad na tumugon sa pagkakalantad o exposure sa kalamidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, narito na po ang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang Pilipinas ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Lalawigan ng Isabela target ang zero casualty sa pananalasa ng bagyong Juan. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tabuk. Enseguida ipang-deploy ng provincial government na Isabela ta rescue teams da and the rescue equipment ta high-risk area sa probinsya ta preparada ta badyo nga uwan. Nekagin Information Officer Ezekiel Kilang igay 5 nga water search and rescue team kabulo igabgamat ira na nakadeploy sa nga ta southern part and northern part na Isabela. Miski yari igata coastal towns, arida nagkataman ta igatari nga na Philippine Marines and Coast Guard. Nakaiyawa nga na ta food packs nga augmentation dano makurkurang i-relief goods na maepektaran ira nga pamilya. Iikit daw ta ngami nga residente ira lalo niya rigata ababa nga lugar at iibalayda nga umayda nga na nga ma-evacuate tapeno merayo ira ta peligro. Irayaw ay guyo ng provincial government tapeno malada is zero casualty kapadala na badyo nga 1 ta probinsya. Yato ni balita nagafuta syudad o tugigaraw yaw si Dina Tudovelia Campa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dina Villacampa. Panuntunan para sa circular economy sa pangangasiwa ng basura sa mga tanggapan ng syudad ipatutupad na si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Mangipaulog ti lokal a gobyerno ti maysa a komprehensibo a pagalagadan para iti panakipatungpal ti circular economy kadagiti naduma-duma nga opisina ti syudad ti Baguio ken agbalin daytoy a modelo para iti sustainable apan nakakisay ti basura ken nasayaat apan nakamanihar daytoy. Sigon kini Mayor Benjamin Magalong tinasao a pagalagadan ket agbalin apasat ti maipasa nga ordinansa a madamaitan nga ad-adalan ti konseho. Babaan iti daytoy ket manamnama a mapaliwan ti aramid wenno kababalin dagiti empleyado ti gobyerno iti panang disponer iti basura saan laeng nga iti opisina dangem uray kadagiti pagtaenganda. Nadutukan ni City Planning Officer Architect Donna Tabangin kas Action Officer amang ipatungpal iti nasao nga polisiya. Kagintan na ito, iti panakipatungpal ti greener procurement and material use kadagiti opisina kastamatan ti mang limitar iti single-use kan disposable items. May balbalakad ti panagusar kadagiti reusable, repairable kan recyclable products amang kisay iti pannakapataod ti basura. Manipod dito'y syudad iti Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joseph Cabanas. Bagyong Juan patuloy na nananalasa sa Catanduanes. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Padagos na namamatayan ang makusog na duros asin bulos nin uran sa probinsya nin Catanduanes sa huli sa Bagyong Juan. Rinibong pamilya ang apektadong unyan huli sa panlalamasa kanasambitan ng bagyo. Ini makalihis na isugo ni Governor Patrick Asanza ang forced evacuation sa mga high-risk areas sa bilog na probinsya bago pa man nanlamasa ang nasambitan ng bagyo. Sa datos kan DSWD as of 12 a.m., nagpakol na sa 94,719 ang kabilugan ng mga Katandunganon na apektado kanasambitan ng bagyo. Sa nasambitan ng numero, nasa 21,357 na mga pamilya o katampad kan 72,855 na individual ang nag-evacuar gikan sa mga high-risk areas asin nunya nagtitinir sa evacuation centers asin mga harongkan sa indang mga paryentes. Puon pa kasubanggi mayo na nin supply nin kuryente sa bilog na isla, makalihis mag-total plant shutdown ang Fiselco. Nagkapirang mga banwaan man ang nawa ranin signal nin komunikasyon, internet connection asin supply nin tubig. Padagos man na nakatutok ang provincial government katabang ang manlain-lain na local and national agencies para masyerto ang seguridad asin matugunan ang pangangaipo kan gabos. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rosie Nieva. Ilang local government unit o LGU sa Iloilo nagdeklara na ng suspensyon ng klase sa Lunes, Nobyembre 10. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Sa ginhiwat nga emergency meeting, ginrecommend sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang suspensyon sang klase sa Lunes, November 10 bilang pagpanghanda sa Bagyo Uwan. Sa piyak sinigin klaro sa provincial government nga ang opisyal nga anunsyo sang kanselasyon sang klase kag trabaho magapabilin sa mga local chief executives kag school heads. Suno kay PDRRMO Chief Cornelio Salinas, dapat mangin agresibo ang mga tikang agud masiguro ang zero casualty sa Iloilo. Sa karon may mga LGU na sa probinsya nga nagsuspend sang klase sa Lunes, November 10. Ini ginalakipan sang Banwasang Ahoy, Alimudyan, Anilaw, Badyangan, Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Cabatuan, Carles, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Lambunaw, Leganes, Leon, New Lucena, Pototan, San Dionisio, kag San Miguel. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Hope Torrechante. Davao Light nagbigay abiso sa posibleng pagtaas sa singil bunsod ng nagdaang bagyo nakaapekto sa Visayas at Mindanao. May report si Armando Feniquito. Nagabiso karon ang Davao Light and Power Company Incorporated sa posibleng pagtaas sa singil sa kuryente human ang pagigo ni severe tropical storm Tido nga nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. Sa pagiginabi kang Davao Light spokesperson Fermin Edelion, gibutyag niini nga posibleng apektado ang supply sa kuryente sa nasod human nga nag-shut off ang mga planta sa Visayas tungod sa pagkuso-kuso sa bagyo sa milabang mga adlaw. Remember, na mga planta na nag-output during the time, no? Even if a short period of time, but it will have an impact manggod sa total kanang capacity or requirement sa load, no? Sa tibok tibok Pilipinas. Giklaro ni De Leon na kung magpadayon ang pagtaas sa demand sa kuryente apan pipila lang ka mga planta ang gaandar, posibleng mosaka usab ang presyo niini. So will it have an impact? Posible na si impact. Okay, during that time manggod pag out nila mangita mo kaglaing sources, no? Tanan manggod mo saka ang demand. So di ba kining kulang man ang supply, so mangita mo saka ang kung sa kulang ang supply din daghan nang inahanglan saka gid ang demand. Hinuon mahibaw-an pa sa katapusang semana sa Nobyembre kung doon na may usbaw sa singil sa kuryente. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Armando Feniquito. Marawi City, ramdam na rin ang epekto ng bagyong Uwan. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Holo. Giyang kaiya ingad tenwa Islamic City of Marawi na magagadamian sa epekto wag giyang kaiya Super Typhoon Uwan. Akapapantagan ni Manto sumatanian sa isa mga ingdanan sa Luzon, anta kakapurwa na Pilipinas. Si Kukya Pakaronda, Radyo Pilipinas, si mga derpa si isa Sulida City, Marawi, dapkilay dun so kapakadadatong malangit. Raga so kapanambaro andu, badilaboron, si sagyang kaiya mga derpa makararani sa Ranao. Kumasan dun so dinyan di kambagal si mga rarani ko Ranao sa Manaya, na di naman bururoto sa nagyang kaya mga opisina makasasangan. Kung kapag update ta kumabang sa tanong para kung mga importante ay information. Anta ka-update kung di ka koko gagyang kaya bagyong Uwan. Itataros din mambu sa reminder sa gyang kaya gobyerno tano sa Pilipinas kung kalangwa na kinanglan so kabubaloy tanwa alert sa masa ano detarayaan natural calamities agupad pansa ng mga emergencies. Makapupon si sagyang kaiya ingad the Islamic City of Marawi sa kansi Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Alwidad Bashir ng Iligan, no? Hindi pala Holo. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Patuloy ang paglago ng asset base ng sistemang bangko sa Pilipinas, umabot sa 7.7% sa unang kalahati ng 2025 na may kabuang 28.2 trillion pesos pagsapit ng Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, pinangunahan ito ng matatag na domestic deposits at malalakas na kapital at liquidity buffers kung saan 84.2% ng assets ay mula sa pautang at pamumuhunan. Tumaas ang deposits ng 5.9% sa 20.7 trillion pesos habang ang kapital ay lumago ng 10.6% sa 3.5 trillion pesos. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., ipinapakita ng datos ang kakayahan ng sektor ng bangko na samantalahin ang mga oportunidad sa kabila ng mga panganib. Ani Remolona, patuloy ang BSP sa pagpapatupad ng mga polisiya para palakasin ang sistemang bangko na tumutulong sa paglago ng mga bangko, pagsuporta sa ekonomiya at pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Lumago ang pautang ng 10.9% taon-taon sa 15.9 trillion pesos kung saan pinakamalaki ang bahagi ng real estate sa 18.1%. Kasama rin ang sektor ng kabahayan na may 14.8%, kuryente 10.6%, wholesale at retail trade 10.4% at manufacturing 7.9%. Binigyang diin ng ulat ng BSP ang mahalagang papel ng mga bangko sa pagpapalago ng ekonomiya. Nanatiling matatag ang kita at kapital dulot ng maingat na risk management at malawak na pagpapautang. Noong Hunyo taong 2024, umabot sa 26.2 trillion pesos ang kabuang assets na may 12.4% paglago taon-taon, mas mabilis kaysa 9.1% noong 2023 at 11% bago ang pandemya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Umapila ang kagawaran ng Agrikultura o DA at Agrarian Reform o DAR sa mga ahensya ng gobyerno at government-owned or controlled corporations o GOCCs na direktang bumili ng palay mula sa mga Pilipinong magsasaka alinsunod sa Sagip-Saka Act. Sa isang joint briefing, binigyan diin ang papel ng procurement ng gobyerno sa pagbibigay ng patas na presyo at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka at fisher folk. Nagkaroon ng pagpupulong para talakayin ang Executive Order o EOs number 100 at 101. Inatasan ng EO 100 ang pagtatakda ng regional floor price para sa palay habang hinihikayat ng EO 101 ang ganap na pagpapatupad ng Republic Act 11321 o Sagip-Saka Act na nagpapahintulot sa direktang pagbili mula sa accredited cooperatives nang hindi dumadaan sa public bidding. Binigyan din ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella na dapat manggaling sa palay ng Pilipinong magsasaka ang bigas para sa feeding programs at disaster response. Bubuuin ang steering committee upang tumulong sa DA sa pagtatakda ng floor price na inaasahang aayon sa presyo ng National Food Authority o NFA kung saan 17 hanggang 23 pesos kada kilo para sa sariwang palay at 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo para sa malinis at tuyong palay. Ayon kay Senador Francis Pangilinan, ang mga EO ay agarang tulong sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at mga kalamidad. Magtatayo rin ang DA ng Sagip-Saka Desk para sa rehistrasyon ng mga kwalipikadong magsasaka. Layunin naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na itaas sa 20% ang procurement sa susunod na taon, katuwang ang bagong pasilidad sa imbakan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang muling tataas ang presyo ng langis sa darating na linggo dahil sa patuloy na problema sa supply. Ayon kay Leo Bellas, presidente ng Jetty Petroleum, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 50 sentimo hanggang 70 sentimo kada litro, habang ang gasolina ay maaaring tumaas o bumaba ng 10 sentimo kada litro. Paliwanag ni Bellas, bagamat bahagyang bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa mahinang demand at pagsasara ng ilang refinery, nananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa limitadong supply. Tumaas ang presyo ng diesel sa Asian benchmark na Mean of Platts Singapore o MOPS, bunsod ng nabawasang export mula sa Northeast Asia dahil sa maintenance shutdowns. Dagdag pa niya, manipis pa rin ang inventaryo at posibleng bumaba pa ang produksyon kung mawalan ng akses sa murang krudo mula Russia. Patuloy namang sinusuportahan ng mga bansa sa kanluran ang mga parusa laban sa Russia na nagpataas ng presyo ng diesel. Samantala, humina ang presyo ng gasolina dahil sa mas mataas na produksyon sa China dulot ng bagong export quotas. Gayunpaman, nananatiling matatag ang demand sa rehiyon kaya't limitado ang pagbaba ng presyo. Binanggit ni Bellas na ang mga parusang ipinataw ng Estados Unidos sa Rosneft at Lukoil ay nagdudulot ng kawalang katiyakan sa supply ng krudo. Dagdag pa rito ang mga nakaschedule at biglaang pagsasara ng refinery sa rehiyon. Noong Martes, itinaas ng mga kumpanya ng langis ang presyo ng gasolina ng piso at 70 sentimo at diesel ng 2 piso at 70 sentimo kada litro, ikalimang sunod-sunod na linggo na pagtaas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakuha muli ng NLEX ang tagumpay matapos talunin ang Rain or Shine 105-91 sa PBA Philippine Cup nitong Sabado sa larong ginanap sa Inares Center sa Antipolo. Ang panalo ay kasunod ng pagkatalo ng Road Warriors sa Barangay Ginebra San Miguel at nagtapos sa 4 na magkakasunod na panalo ng Rain or Shine. Matapos ang 52-47 kalamangan sa halftime, tuluyang bumitaw ang NLEX sa ikatlong yugto kung saan nilampaso nila ang Elasto Painters 31-16 upang makabuo ng 83-63 na abante para mapanatili ang kalamangan hanggang sa huling buzzer. Pinangunahan ni Robert Bullock ang Road Warriors sa kanyang 28 puntos, 6 na rebounds, 5 assists at 1 steal. Nagrehistro naman si JB Baquio ng double-double na 17 puntos at 13 rebounds. Nagdagdag din si Cyrus Torres ng 15 puntos habang sina Jonel Policarpio at Dominic Fajardo ay nag-ambag ng tig 10 puntos. Sa panig ng Rain or Shine, nanguna si Jonard Clarito na may 26 na puntos habang sina Gabe Norwood at Adrian Nocum ay may tig 12 puntos. Nagdagdag si Santi Santillan ng 10 puntos. Parehong may kartadang 5-2 ang dalawang koponan sa team standings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng National University ang isang pwesto sa Final Four ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament matapos talunin ang Adamson University 66-65 nitong Sabado sa UST Quadricentennial Pavilion. Dahil sa panalo, umangat ang NU sa 9-2 kartada at pinagtibay ang liderato sa standings habang bumagsak sa 5-6 ang Adamson. Lamang ang Soaring Falcons sa score na 63-61 bago na itabla ni Omar John ang laban sa pamamagitan ng isang basket sa natitirang 36 na segundo ng laban. Muling naibalik ng Adamson ang kalamangan matapos maipasok ni Monty Montibon ang 2 free throw mula sa foul ni Mark Parks. Sa natitirang 19 na segundo na foul ni Paul Francisco si Matt Erolon, ngunit mintis ang 2 free throw nito. Nakuha ni John ang rebound na nagbigay daan kay Parks upang maisalpak ang 3-point play na tuluyang nagpanalo sa Bulldogs habang mintis ang huling 3-point attempt ni Montibon.
Pinangunahan ni Jake Figueroa ang NU sa kanyang 13 puntos, 6 na assists, 4 na rebounds at 2 steals. Nagdagdag naman si Parks ng 10 puntos, si Francisco ng 9 at si John ng 7 puntos, 10 rebounds, 2 steals at 1 assist. Si Montebon ang nanguna sa panig ng Adamson sa kanyang 20 puntos, kabilang ang 4 na 3-pointers. Nagrehistro naman si Cedric Manzano ng double-double na 12 puntos at 10 rebounds, habang si Manu Annabo ay nagdagdag ng 11 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, unang nakasungkit ng pwesto sa quarterfinals ang Zeus Coffee matapos talunin ang Choco Mucho 25-20, 25-22, 24-26 at 25-19 sa 2025 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference nitong Sabado sa Candon City Arena. Tinapos ng Thunderbells ang laban sa pamamagitan ng matinding 7-0 run sa ika-4 na set, kaya't nanatili silang walang talo sa 6-0 record habang bumagsak sa 2-4 ang kartada ng Flying Titans. Pinangunahan ng import na si Anna De Beer ang Zeus Coffee sa kanyang 20 puntos at 10 excellent receptions. Nag-ambag naman sina middle blocker Riza Nogales at Chini Arroyo ng tig 11 puntos. Nakuha ng Choco Mucho ang manipis na 19-18 kalamangan matapos harangin si Nogales, ngunit agad itong nabawi ng Thunderbells nang magpakawala si Jovelyn Gonzaga ng atake mula sa gitna para sa 20-19 bentahe. Tinawagan ng net error ang Choco Mucho dahilan upang lumamang ang Zeus Coffee ng 22-19. Tinuldukan ni Arroyo ang laban sa 3 magkakasunod na puntos, 2 magkasunod na kill at 1 block kay Kat Tolentino. Nakapagtala lamang ng 7 puntos ang import ng Choco Mucho na si Anise Smith, habang nagpakitang gilas si middle blocker Maddie Madayag sa kanyang 18 puntos, kabilang ang 10 monster blocks sa kabila ng pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nakatutok ang aktres na si Bea Alonzo sa kanyang mga negosyo at personal na buhay sa kasalukuyan. Ito ang naging sagot ni Bea nang tanungin siya kung ano ang kanyang susunod na proyekto sa GMA Network. Kung atin po matatandaan ay ang pinakahuli niyang project sa GMA ay ang Widow's War. Aniya, darating din ang trabaho pero hanggang bago matapos ang 2025 ay hindi na siya mapapanood sa mga teleserye, quote and unquote, it will come, it will come. Kapag dumating ang tamang proyekto, alam mo naman ang mga artista may itch yan. Kapag nakita mo na ang tamang proyekto sa'yo, kahit na kalmado ako ngayon, I will get out of my shell to something. Yan ang say niya sa media launching ng kanyang bagong endorsement with Andrea Brillantes. And nang uriratin siya kung ano ang plano niya sa 2026 na, of course, ang gustong tumbukin ng mga kausap niyang entertainment writer ay kung may magaganap bang kasalan next year sa karelasyon niyang si Vincent Ko. Quote and unquote, plano? Ang tagal pa nun, ha ha ha. Pero ano bang plano? Hindi ko pa alam eh. Yan ang parang pa-deadman niyang sagot. Very evident naman sa kanyang aura, sa aura nga ni Bea, ang kaligayahan sa kasalukuyan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, vegan body ang ipinagkalandakan ni Nadine Lustre sa kanyang 32nd birthday kamakailan. Naka two-piece bikini siya habang may hawak na cake na nakalagay ang edad niya na pabaliktad. Yacht party raw ang celebration ni Nadine sa Siargao. Sa isang post niya ay meron pang caption na quote and unquote, birthday business. Kung ating po matatandaan ay matagal-tagal nang ginagamit ni Nadine ang kanyang social media platform upang isulong ang vegan lifestyle. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtapos ng ating segmento, pasabog ang maaksyong eksena ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari sa kanilang pakikipagsapalaran sa isang malaking eskandalo ng pangho-hostage sa pinakabagong action drama serye ng ABS-CBN na Roja. Parehong magaling sa martial arts at sa pakikipagbakbakan ang mga karakter ni Donnie at Kyle, kung saan isang head chef si Liam na ginagampanan ni Donnie at si Olsen o ginagampanan naman niya ni Kyle naman ay isang palaban na miyembro ng security team ng resort, at aminado sila na binigay nilang lahat, as in pinush nila. Pinush nila talaga ang mga sarili nila sa kanilang limits at sila mismo ang sumabak sa stunts. Oo nga raw, at may double sila ayon kay Kyle, pero karamihan ay sila mismo ang gumagawa ng mga delikadong eksena. Ayon naman kay Donnie, inaaway na siya ng kapatid niya dahil nga talagang sumabak sila sa mga delikadong eksena na sabi naman ng aktor ay kinakaya nila. Hindi rin daw sila natakot dahil nag-training sila sa martial arts tulad ng jiu-jitsu at arnis. Pinag-aralan din daw nila kung paanong mag-shoot at maglakad sa paligid ng baril, pero ang ending ay nagkasugat-sugat pa rin itong si Donnie. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At
yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kay Susan Aison at Justin Osia sa ating Warcast. Salamat din sa ating OJT, no? From Technological Institute of the Philippines, si Adrian Gregorio. Maraming salamat din sa ating executive producer na siya ring naghatid ng ating showbiz balita, Steph Vicente. Sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magbayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.